Magandang umaga po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ginagawa natin at dapat na tayo muna ay mag-umpisa sa isang panalangin. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin o Diyos. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Pinagkalooban mo na naman kami ng maayos, malakas na katawan sa aming paggising. Isang pagkakataon sa aming mga buhay. O God, salamat po. At salamat sa pagkakataon na naman ay pinagkaloob mo po upang kami po ay makarinig, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Samahan mo po kami, turuan. Open our hearts and mind and our understanding, O God, upang ang aming maririnig ay lubusan namin maunawaan at ito po ay maitatak sa pinakamalalim na parte ng aming mga puso. At nawa, Lord, puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat po at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan mga kapatid na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Mga kapatid, na umpisahan na natin ang chapter 15 at ito nga po ay may pamagat na naghimagsik si Absalom kay David mga kapatid. Ito nga, maraming nahingkayat itong si Absalom na sumama sa kanya hanggang sa sila ay umalis mga kapatid. At dito po sa part 2 ng chapter 15 at ito po ay may pamagat na iniwasan ni David si Absalom. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito verse 13, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, sabi niya, mabuti pa'y umalis na tayo sa Jerusalem. Kung hindi, manganganib tayo kay Absalom. Sabi pa rito, magmadali tayo baka tayo abutan niya. Sabi rito, kapahamakan ang sasapitin natin sapagkat wala siyang iginagalang isa man sa lungsod. Sumang-ayon naman ng mga lingkod ng hari, handa po kami nga sumunod sa inyo. Sabi nila, kaya umalis agad si David kasama ang lahat. Sabi rito, sa palasyo maliban sa 10 asawang lingkod. Iniwan niya ang mga ito upang, sabi rito, mangalaga sa palasyo. Pagsapit nila sa kahuli-hulihang bahay sa lungsod, sabi rito, sila'y huminto. Tumayo sa tabi ng hari ang kanyang mga alipin habang minamasdan niya ang dumaraang mga pangkat. Ang mga ito ay binuo ng personal na mga bantay ng hari at 600 personal na mga bantay ng hari. Ulitin ko lang, 600 tagagat na sumusunod sa kanya. Nang makita ng hari si Itay, tinawag ito at sinabi, kasama ka rin pala, mabuti pa'y bumalik ka na sa Jerusalem at hintayin mo roon ang bagong hari. Ikaw ay, sabi dito, dayuhan lamang na ipinatapon dito ng iyong bansa. Hindi ka pa, sabi dito, hindi ka pa nagtatagal dito at hindi ka dapat sumama sa aming paglagalag. Hindi ko alam kung saan ito hahantong. Isama mo ang iyong mga kababayan at bumalik na kayo. Naway si Yahweh ang maging matatag at tapat mong kaibigan. Sabi ni Haring David sa dayuhan mga kapatid. Sabi pa rito, ngunit sinabi ni Itay, kamahalan, hanggat si Yahweh at ang hari ay nabubuhay, sasama kami sa inyo.
saan man kayo pumaroon kahit ito'y aming ikamatay. Sinabi ni David, mabuti kung gayon, magpatuloy ka. Nagpatuloy nga siya kasama ang mga tauhan at ang kanilang mga pamilya. Sabi rito, umiyak ang mga taong bayan habang umaalis ang hari at ang kanyang mga tauhan. Tumawid sila ng batis ng Kidron at nagtuloy sa ilang. Kasama rin nila ang paring si Sadok at lahat ng Levitang nagdala ng kaba ng tipan. Sabi dito, ibinaba muna nila ito hanggang makalabas ng lungsod. Sabi pa, ang mga tao, sabi dito, kasama rin nila ang paring si Abiatar. Tinawag na hari si Sadok at sinabi, ibalik mo na sa lungsod ang kaba ng tipan. Kung sabi dito, nasisiyan ka sa aking Diyos, sabi dito, ibabalik niya ako na makikita kong muli ang kaban sa pinaglagyan nito. At verse 26, kung ako na may hindi na kinalulugdan, mangyari nawa sa akin ang kanyang kalooban. Sinabi ng hari kay Sadok, hindi ba't ikaw ay isang propeta? Bumalik kayo ni Abiatar at isama ninyo ang anak niyang si Jonathan at ang anak mong si Ahimaaz. Mag-ingat kayo. Dito muna ako sa ilang sa tabi ng batis at maghihintay ako ng iyong balita. Ang kaba ng tipan ay binalik nga ni Sadok at Abiatar sa Jerusalem at doon na muna sila nanantili. Si David ay umiyak na umakyat sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at sabi dito nakatalukbong tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umakyat. May nagbalita sa hari na si Ahitofel ay kabilang sa mga kasabwat ni Absalom. Kaya nanalangin siya, Yahweh, sana'y gawin ninyong sabi rito, kahangalan ang mga payo ni Ahitofel, sabi niya. Nang sumapit siya sa taluktok ng bundok kung saan sinasamba si Yahweh, sinalubong siya ni Husay na Artika. Sira-sira ang damit ito at puno ng alikabok ang ulo. Sinabi ni David, kung sasama ka, sabi rito, isa ka pang magiging pasanin ko. Ngunit malaki ang maitutulong mo sa akin kung babalik ka sa lungsod. At pagdating ni Absalom, sabihin mo sa kanya, maglilingkod ka sa kanya tulad ng ginawa mo sa akin. Ngunit, lagi mong sasalungatin ang payo sa kanya ni Ahitofel. 2 pari ang kasama mo roon, sina Sadok at Abiatar. Lahat ng iyong maririnig sa palasyo, sabihin mo agad sa kanila. Si Amihaz, sabi rito, na anak ni Sadok at si Jonathan na anak naman ni Abiatar ay kasama nila roon. Ang dalawang ito ang gawin mo, tagapaghatid sa akin ng anumang balita. At si Husay na kaibigan ni David ay bumalik nga sa lungsod. Habang papasok naman noon si Absalom sa Jerusalem. Amen and amen. Patuloy na naghimagsik si Absalom. Marami pa siyang niyakag. Marami pa siyang sinabihan ng kung ano-ano at sumama sa kanya. At si Haring David pa mismo ang umiwas kay Absalom, mga kapatid. Daming nalungkot, daming umiyak, kahit sila, nalungkot sila sa pangyayaring iyon. Ayaw niya na sila'y magkaharap, magkasakitan, o may mamatay sa kanila, mga kapatid. Diba, kung matatandaan natin, ganyan ang ginawa niya kay Saul, mga kapatid. Siya ang umiiwas, pero laging nandun, ibinibigay sa kanya ng Diyos yung pagkakataon na nandun na sa harapan niya, pero wala siyang ginawa. Ganon din ang ginawa niya kay Absalom. Siya mismo ang umiwas at umalis. Kahit na ito'y labag sa kanyang kalooban, kahit na siya'y lungkot na lungkot, pati ang mga tao sa Jerusalem ay umiyak sa pag-alis nila. Pero siya ang umiwas para hindi sila mag-abot, para walang maging gulo, para hindi sila magkasakitan. Napakalinis, napakagandang puso
ni Haring David, mga kapatid, na dito sinasabi rin sa atin na kung maaari tayo na ang magpapakumbaba, tayo na ang aalis upang walang mangyaring masama, gulo, o hindi man umabot, no? Na wag nang umabot, mga kapatid, sa sakitan o sa patayan. Nawa, ulitin ko lang, maging mababa ang loob natin, maging mapagkumbaba tayo, maging mapagmahal tayo, at matawad sa lahat na nagkakasala sa ating gaano man ito kasakit. Kanda iyak ka man sa sakit sa ginawa sa iyo ng kapwa, ikaw po ay magpatawad. Yan po ang tinuturo sa atin. Yan ang sinasabi ng Diyos. Ulitin ko na magmahal tayo ng totoo. Una sa ating Diyos, sa ating kapwa. Magpatawad tayo upang tayo rin ay patawarin. Magpakumbaba tayo. Kahit pasabihin natin na talagang hindi dapat ito pagpapakumbabaan, pero dapat natin itong gawin dahil sa ating Diyos, mga kapatid. At yan po ang katapusan ng chapter 15, mga kapatid. Nakakalungkot, mga kapatid, talagang nararamdaman ko yung kanilang pag-alis nila David doon sa Jerusalem, mga kapatid. Pati mga tao nag-iyakan, nalungkot, mga kapatid. Pero may paraan talaga. Nagpadala siya ng nag-iwan siya ng kanyang mga tauhan doon, mga lingkod doon, mga propeta, mga kapatid, upang alamin na nangyayari doon at sabihin sa kanya. Ulitin ko lang, maging mapagmahal ng totoo, mapagpatawad ng totoo, at maging mapagkumbaba ng totoo. Ulitin ko ulit, yan na po ang katapusan ng chapter 15, mga kapatid. Salamat sa salita ng ating Diyos, at salamat din sa patuloy ninyong pakikinig ng salita ng ating Diyos. Maraming salamat po, mga kapatid, at muli nating ihanda ang ating mga puso't isipan. Tayo po ay lalapit muli sa ating Diyos. Nakikinig po ang ating Diyos ngayon. Sabihin niyo po kung ano po ang inyong mga gustong sabihin. Magsiyoko po tayo. O Lord God, Father God in heaven, aming Diyos na mapagpala, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig sa aking mga na-share ngayong umagang ito, Lord God. Maraming salamat po sa pagkakataon na binibigay mo po sa amin. Salamat sa lakas ng loob, sipag at talino binibigay mo sa akin upang mag-share ng iyong mga makapangyarihan salita. Thank you, Father God, at muli mong pinaalala na maging mabuting tao kami, una para sa inyo at sa aming kapwa. Maging tunay ang pagmamahal namin. Kahit hindi ka mahal-mahal o God ang taong yan, dapat po namin mahalin kagaya ng iyong pagmamahal sa amin. Dahil sa labis ng aming mga kasalanan, patuloy mo po kaming minamahal. Iniingatan, ginagabayan, pinoproteksyonan, binibiyayaan, pinapagaling o God sa anumang karamdaman, pinapakain, pinasisya at binubuo ang aming mga pamilya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa tunay niyong pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa, O God. Salamat sa pagpapala. Salamat, Lord, dahil lagi mo kaming nililingap, tinitingnan, at inaabot ang bawat isa upang maging mabuting tao, maging malinis, O God. Salamat po sa kapatawaran, O Diyos, ng aming mga kasalanan. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng aming mga buhay. Salamat sa katuparan ng aming mga pangarap. Salamat sa magandang buhay, O God. Malakas na buhay. Salamat po. Salamat sa lahat dahil iyo ang lahat, O Diyos. Sa iyo lahat ng gagaling ang meron kami, at kung ano man yung nangyayaring mga gagandang bagay, mabuti, masasaya sa buhay namin, sa inyo po galing, O God. Ikaw po ang may dahilan ng lahat. Kaya maayos, masaya, masagana, tagumpay ang aming mga buhay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po muli sa lahat, Lord. We love you, Father God. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Salamat po, at sa katagumpayan pa ng aming mga gawain para sa inyo. Salamat po sa pagturo mo, sa pagsama at paggabay sa aming lahat. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po, Amen. Salamat sa ating Diyos. Dinig na dinig ng Diyos ang ating panalangin, mga kapatid. Tanggapin nyo ang pagpapala at kahilingan nyo sa ating Diyos.
yan ay pinagkaloob na sa inyo. Salamat po at God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.